Demon Emperor Chapter 485. Ang nakaraan nakipagmaritisan si Fang Cayobay kay Chupa at pinaalalahanan niya ito na mag-ingat at masaya siya para kay Gus Santos sa bago nitong pamilya. Pauwi na rin sina Chupa at Gus Santos sa bahay nila. Nagpapatuloy. Kasalukuyang may dalawang lumilipad na napakabilis. Ito sina Chupa at Gus Santos na pauwi na sa kanilang bahay. Papa, hindi mo pa rin ba napagsama-sama yung mga dragon? Bakit nasa 10th tier ng Profound Heaven stage ka pa? Ang bulating lupa na yon ay isang Piak Radiant stage expert. Nagtataka kasi si Gus Santos dahil hindi pa tumataas ang stage ni Chupa. Tribia muna tayo ang Radiant stage. Ay mas mataas sa Profound stage. Kailangan muna maging piyak o kaya 9th layer ng Profound stage bago maging isang layer Radiant stage. Pero ang sinipsip ni Chupa na dragon ay piyak o 9th layer ng Radiant stage. Pero wala di nagbago antas niya. Ha 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 ha. Ang cultivation ay hindi minamadali at kailangan matatag ang bawat hakbang mo. Kahit sabihin pa natin na nakuha ko na ang buong dragon, pero hindi sila basta-basta madaling pasunurin. Kung ganun lang kadali, edi na sa ethereal stage na ako ngayon. Hindi rin to magiging kapaki-pakinabang sa hinaharap na cultivation ko. Ang foundation ko ngayon ay hindi naging maganda. Trivia muna tayo. Ang ethereal stage ay mas mataas kaysa Radiant stage. Kailangan mo maging piyak o kaya 9th layer ng Radiant stage bago maging isang layer ng ethereal stage. Gusto kong marating ang mas malayo pa sa narating ng kahit sino man. Ayokong itali ang sarili ko sa mga material na bagay tulad na lang ng kayamanan at kasikatan. At sa kahit ano pa man. Walang shortcut sa cultivation. O kaya sa bilis ng tinatahak mo, ganun din yun kaikli. Kailangan natin ng quality. Masusing nakikinig naman sa kanya si Gus Santos. Pero ang bulating lupa na yon, sigurado akong napakahirap niyang talunin. Kahit ilang beses ko na siyang sinipa sa totoong anyo ko, hindi siya mamatay-matay. Hindi dapat sana nating ibinigay sa kanya ang Budhirot. Kailangan nating gawin yun. Ang siyam na dragon, porsila ng katawan, ang kanyang pinanggagalingan ng kumpiyansa sa sarili para lumaban sa digmaan. Kung hindi siya gumalaw, hindi rin gagalaw ang emperador. At kung tatayo lang ang emperador, ganun din ang gagawin ng korte. Mangungulit lang sila at magtatapon ng basura. At gagawa sila ng mga paraan laban sa atin sa pangmatagalan. Kailangan natin ng babasag ng katahimikan. Sa makatuwid, sa oras na maglaban ng mga rebelde at ang pamahalaan, ang emperador naman ay aayusin niya ang kanyang korte at lilinisin niya ang lahat ng mga peste. Gagamit siya ng digmaang sibil at madadamay dito ang buong bansa. At ito naman ang magiging dahilan natin para palitan siya sa pamumuno. At may paglalaban na rin natin ang ating minimithing kalayaan. Papa, bakit kailangan pa nating dumaan sa mga problemang to? Kahit tayong dalawa lang, walang makakatalo sa atin. Wawasakin natin ang buong kabisera ng imperyo. Ngayon, wala na rin ang bulok na sinumpaan ko. Tignan natin kung papalag pa yung mga duwag na yan sa atin. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Batang makulit. Ito yung dahilan kaya ka natalo sa kanila nung una. Kahit sabihin pa natin na hindi ka niloko ni maskaradong bandido, hindi mo kayang hawakan ang buong imperyo. Kung hindi maganda ang motibo mo, wala kang mapapala. Kung wala kang magandang dahilan, walang makikinig sa'yo. Kahit kunin mo pa ang buong bansa sa pansarili mo. Maliban sa anong kwenta ng isang bansa, kung hindi ito isang malawak na lupang sakahan. Kung gusto mong makinig sila sa mga inutos mo at magtrabaho sila sa'yo, kailangan mo ng isang malaking dahilan. Para pumunta sila sa'yo, dala-dalang maraming pera, alak, alahas, babae. O kaya kahit na ikaw pa ang pinakamalakas, anong gagawin mo sa isang malaking lupain? Ikaw ba ang magtatanim at mag-aani? Mapapagod ang sarili mo niyan. Tingnan mo ang emperador ng Luzon. Palagi siyang may supply ng pagkain.
Dumarating ito taon-taon. Kaya yung anak niyang ikatlong prinsipe, ang taba na. Marami kasi siyang nakukuhang mga tax at binubulsa niya ito. Kaya naman maraming sumisip-sip sa kanya ng mga dalubhasa para lang makasahod. Kaya bawat isang namumuno palaging nakapokus yan sa makatarungan para makuha nila ang saloobin ng mga mamamayan Pilipino. O kaya kung isa ka namang super lakas, mahihirapan ka pa rin kunin yun lahat gamit ang sarili mo lang. At sa totoo lang, wala rin pakinabang to sa'yo. Kaya nga kailangan tong nakawin ng kahit umaga nang nakangiti ka pa. Ngayong napag-usapan na ang pamilya ng emperador at ang 7 malalaking bahay, napakatuso talaga nila. Kanya-kanya silang kuha ng tax sa mga nasasakupan nilang Pilipino. Batang makulit, marami ka na sigurong alam ng mga teknik. Tama ba ako? Opo, tinuruan ako ni Tito na may labas ang totoong kakayahan ko. Kaya ko nang gamitin ngayon ang Kellen Shield at bumalik ako sa totoong anyo ko. At ang pinakahuli sa lahat, ang Soaring Face. Pero pinag-aaralan ko pa yon. Nagyabang na naman si Gus Santos kay Chupa. Si Bulting Kunping, wala pa siyang pinapakitang masamang intensyon sa ngayon. At masyado siyang nagmamadali na tulungan si Batang Makulit na matutunan ang totoo niyang lakas. Pagkalipas ng 10 araw, pinapaulanan ng maraming atake ang isang bayan na may harang. Pinapanood naman ito ni Chupa at Gus Santos sa di kalayuan. Pagkatapos ng 1 linggong mahigit, sa wakas nakarating na rin tayo. Si Tandang Ki at ang iba ay pinapalibutan na nila ito. Pero sa nakikita ko, Ako nga nung sinubukan ko, inabutan ako ng 1 araw eh. Pero talagang napakatibay nito. Dahil inaabot ako ng 1 araw para mawasak ito. Hindi nila ito masisira sa buong buhay nila. Ang base ng pamahalaan ay may bilang na 385 na harang. Idagdag mo pa dito ang 10 level 5 na ari. Kahit 1,000,000 tao pa yan, hindi nila pa rin makakaya. nagflex na naman ng kayabangan si Gus Santos. Batang Makulit, mamamatay sila sa kahihiyan kapag narinig ka nila. Hindi ko nakasalanan yun kung magtatanong sila. Kailangan ko lang sabihin sa kanila ang katotohanan. Oo nga, pero gawin mo yon sa galawang astig. Ganyan ang mga galawan ng mag-ama. At lumapit na sila dito. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Samantala, si Matandang Ki nakatayo lang sa malapit. Matandang Ki, wala pa ring nangyayari. Ang hawlan ng Dragon City, masyadong makunat ang depensa nila. Naha-high blood na naman si Matandang Ki. Wala pa rin kayong nagagawa. 10 araw na yan ah. At ngayon, wala pa rin kayong nababasag na kahit 1 harang lang. Kayo, hindi kaya iniisip niyo pa rin ang dating naging buhay niyo? At pinanghihina na kayo? Hindi po, kailanman. Paano namin magagawa yun? Mula nung tinanggap kami ng Lolo Clan, kinalimutan na namin ang lahat ng nakaraan namin. Nanlaki na ang mata ni Matandang Ki at tinubuan ito ng apoy na sungay. Senyalis na yan na high blood na siya. Ang Gates Dragon City ay masyadong matigas. Ang hirap basagin. Hatawin ninyo ang pagsira nito! At kapag binalatan ako ni Chupa ng buhay dahil dito, kayo ang babalikan kong lahat! Matandang Hukluban, ang bayan na to ay hindi basta-basta mapapabagsak. Kailangan na natin sigurong gamitin yan. Gamitin na natin ng patay, buhay, emperno, saksak, puso, ituloy ang dugo. At namaritis naman ito ni Lady Steel na malaking suso. Hindi pwede. Hindi maaaring gawin niyo yan. Matandang Su, si Matandang Lee ay nasa Wingasa City. Nagpapagaling pa. Kayong dalawa lang ang natitirang panakot namin sa kanila. Pero pag ginamit niyo yung teknik niyo, maubusan kayo ng lakas agad. At matalino si Ling Wasang. Pwede tayong mahulog sa mga bitag niya at matalo.
Hey, baby! Anong ibig niyong sabihin? Parang hindi niyo yata ginagalang kaming apat na magkakapatid. Kahit wala na itong dalawang matanda, nandito pa rin kami. Yeah, baby! Huwag kayong mag-alala. Pwede na kayong magpakamatay sa pinakagusto niyong paraan. Tama, 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 tama. Napatunganga na lang sa kanila si Lady Steel na malaking suso. Kayong apat na tayo, kayo ang dapat unang mamatay. Ngayon din. Ha 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 ha. Akala ko naasikaso nyo na ito. At nailampasyo nyo na ang mga pandak na yan ngayon. Pero sa nakikita ko, hinihintay niyo pa ako para gumawa nito. Chupa! Oh, Biglang na-alerto si Lady Steel na malaking suso. Sigu Santos, ang batang makulit! At nagpanik yung ibang mga kasamahan ni Chupa. Chupa! Sigu Santos, nasa likod mo! Batang Master! Batang Batang Master! Batang Master! Batang Master! Ano? Batang Master! Nabigla lahat sila, yung iba na hindi kilala si Gus Santos na Batang Master. Kasama na doon si Lady Steel na malaking suso. At dito nagtatapos ang chapter 485. Salamat sa panunood, sana nagustuhan nyo. Merry Christmas!